sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Isinusulong ni legendary boxing analyst Larry Merchant. Pinoy 2 Division World Champion Donnie Ahas Nietes idineklara bilang Super Champion ng World Boxing Organization o WBO. Star Hotshots assistant Johnny Abarrientos pinuri ang coaching style ni rookie mentor Jason Webb. Philippine Typhoons Karate Do Team sasalang sa isang buwang training camp sa Turkey. Derrick Rose-led Chicago Bulls wagi kontra Cleveland Cavaliers sa NBA regular season opener. Defending champion Roger Federer walang hirap na nag-ng second round ng Swiss tennis indoors. Russian diva Maria Sharapova lumakas ang tsansa na makapasok sa semifinal ng season-ending WTA Championship. At American star forward Abby Wambach magre-retiro na sa international football scene. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig. Sa boxing, isinusulong ni legendary boxing analyst Larry Merchant ang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito ay kahit pa nag-anunsyo na ng retirement si Pretty Boy Floyd matapos ang kanyang huling laban kontra American Haitian challenger Andre Berto noong isang buwan. Ang kabuuang detalye ihahatid ni senior correspondent Dennis Principe. Sang-ayon si Boxing TV analyst Larry Merchant sa planong rematch sa pagitan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Merchant, hindi man mapapantayan ng dalawa ang record, gate at pay-per-view receipts sa unang laban nila. Bebenta pa din umano ang Mayweather-Pacquiao 2 dahil na din sa angking husay ng dalawa. Ngunit idinagdag na nakadepende kay Pacquiao ang magiging interest ng tao sa laban, lalo na sa mga upcoming fights ng Filipino boxing icon. If Pacquiao were to go out there and impressively win a couple of fights against serious opponents, I would say, you know, in the nature of the business of boxing, go for it. If they do half or a third as well as they did the first time, it would still make sense. Samantala, hindi naman naiwasan ni Merchant na tuligsain si Pacquiao pagdating sa naging desisyon nito na labanan si Mayweather sa kabila ng natumong shoulder injury nito. Noong nakaraang Mayo ay yumukod si Pacquiao kay Mayweather via 12-round decision sa kanilang welterweight title sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. I love Manny Pacquiao and everything he did in boxing and all the big events. And living up to the expectation of those events so often for so long, but he let everyone down in this fight. Sa ngayon ay retirado na si Mayweather matapos ipanalo ang kanyang huling laban kontra Andre Berto noong isang buwan, habang naghahanda naman si Pacquiao sa kanyang comeback fight sa April 2016. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, opisyal nang idineklara bilang Super Champion ng World Boxing Organization WBO si Pinoy 2 Division World Champion Donnie Ahas Nietes. Sa isang simpleng seremonya sa Hilton Orlando Buena Vista Park sa Florida kanina, mismo si WBO President Francisco Varcalcel ang nagpakilala kay Nietes bilang bagong Super Champion. Unang inangkin ni Nietes ang WBO minimum weight crown noong September 2007, kung saan naidepensa niya ng 4 na beses ang titulo. At noong October 2011, napasakamay naman ng 33-year-old Bacolod City puncher ang WBO light flyweight belt, kung saan 8 beses niyang naidepensa ang nasabing corona. Sa ngayon ay si Nietes na ang kinikilala bilang longest reigning Filipino world champion sa bilang na mahigit 8 taon. Sasamahan ni Nietes sa
Mga elite WBO Super Champions, sina 8th Division World Champion Manny Pacquiao, Ukrainian World Heavyweight King Vladimir Klitschko, former WBO Cruiserweight ruler Marco Huck ng Germany, at undisputed World Light Heavyweight Champion Sergey Kovalev ng Russia. Lipat tayo sa basketball. Pinuri ni assistant mentor Johnny Abarientos ang coaching style ni star hotshots bench technician Jason Webb. Ito'y matapos na dominahin nila ang Barangay Ginebra San Miguel sa elimination phase ng PBA Philippine Cup noong linggo. Narito ang report ni Ria Arevalo. Marami pang adjustments na dapat ipatupad ang star hotshots coaching staff para makabisa ang motion and hybrid style offense. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si Assistant Coach Johnny Abarientos na hindi pa nila lubusang na ibabaon sa limot ang pamosong triangle system na 5 taong ipinatupad sa koponan ni former mentor Kim Cone. Yung part na yun, yun yung adjustment pa namin right now. Kasi obviously, yung triangle kasi slow pace system yun medyo mabagal yan. For 5 years, ganun kami. All of a sudden, we need to run. Diba? So, parang nabigla rin yung mga players. Kahit sa practice, nasa-try sila, yung practice namin, ibang-iba sa practice ng triangle offense. Kasi may connection yung triangle system sa practice ng triangle. May connection yun. Iba rin yung system namin na tinatakbo ngayon. So, iba rin talaga yung namin according to what system we have right now. Samantala, kumbinsido naman si Abarientos na magaling na bench tactician si rookie coach Jason Webb. I-admire naman yung versatility ni Coach Jason. Kasi he's a point guard before, so he understand the game. Diba? He know how to run plays, system. Siyempre, part yun, yung adjustment niya. Kailangan lang ma-absorb ng mga player yung sistema na gusto niyang i-share, no? Number 1 yun. Kasi every system naman, there's no wrong or right sa mga sistema, no? It depends lang kung paano mo siya ituturo at yun, no? Hawak ang record na 1 win against 1 loss. Ang susunod na makakaharap ng Star Hotshots ay ang Global Port Batangier sa Biyernes. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, hindi naman magpapakakumpiyansa sa laban kontra Blackwater Elite ang Alex Compton-mentored Alaska Aces. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Walang balak ang Alaska Aces na maliitin ang kanilang next assignment na Blackwater Elite sa season opening All-Filipino Conference. Ito'y kahit paggaling sa kabiguan ng Leo Isaac mentored squad noong isang linggo. Ayon kay star forward Calvin Abueva, hindi pwedeng isang tabi na ma-upset sila ng Blackwater dahil lumakas ang lineup ng team. Hindi rin kami pwede mag-relax. Hindi kami pwede magkakumpiyansa dito. Maski sabihin natin na nasa lower defense. Siyempre, lahat niya nag-handa. Dati nag-handa ng bawat laro nila, diba? Kaya sabi natin, paghandaan namin baka hindi makalaban namin. Kaya ready na kami. Samantala, umasa naman si Abueva na magpapatuloy ang kanilang magandang chemistry upang mas maganda ang kanilang pwesto sa standings ng single-round eliminations. Siyempre, ganda na pinagkita namin, ganda rin ang nilaro namin sa amin sa Baraw. Saka, siyempre, yung kumpiyansa, mas lumaki, mas naging natural na part na naglalaro. Pasalamat din ako na na-improve ko yung sarili ko, na-improve namin yung bawat sa amin. Ang matchup ng Alaska at Blackwater ay idarao sa MOA Arena sa Pasay City sa Biyernes. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa women's basketball, nakasentro naman ang atensyon ni Blackwater Elite star forward Aliana Lim sa kanyang kampanya sa PBA Women's 3x3 Tournament. Ito'y kahit pa kabi-kabilang offers ang natatanggap niya para maglaro sa itatatag na Women's PBA game. Narito ang report ni Arian Malya.
Tila walang kapaguran sa pagsabak sa basketball activities si star forward Ariana Lim. Matapos na maging bahagi ng title romp ng National University Lady Bulldogs sa UAAP Women's Basketball Competitions noong isang taon, ay nagsuot naman ng 5'9" dribbler ng National Tricolors sa Singapore Southeast Asian Games noong nakaraang Hunyo at sa FIBA Asia Women's Championship sa China noong isang buwan. At sa ngayon, pinamumunuan naman ni Lim ang kampanya ng Blackwater Elite sa inaugural staging ng PBA Women's 3x3 Championship. Ayon kay Lim, kaliwat ka ng offers ang natatanggap niya ngayon dahil na rin sa pinaplanong pag-organisa ng Women's PBA Game. Sa ngayon, pinala ako ng SEU kasi may team ng SEU. So, ang gagawin nila, 8 coming from UAP team, tapos wala din na veteran. Pero di pa nga ako makapag-commit talaga kasi may Blackwater din, tapos may national priority ko yung national team. Gayunpaman, mas minabuti ni Lim na mag-focus muna sa kampanya ng Blackwater sa 3x3 event, kung saan dinumina nila ang Rain or Shine Elasto Painters sa opener noong nakaraang Biyernes. Sa team namin, syempre gusto namin may panalo namin lahat. Kaya ayun, sana may panalo talaga namin lahat para kami yung maging nasa top position. Sa ngayon, one game at a time lang muna kahit sinong makalaban namin. Ang susunod ng Blackwater Elite ay ang Meralco Bowl sa Biyernes. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa swimming, hindi naging maganda ang resulta ng kampanya ng mga national tankers sa unang araw ng aksyon sa FINA World Cup sa Tokyo, Japan. Tumapos lamang na panlabing-siyam overall si Phil-American Joshua Hall sa men's 50-meter breaststroke sa kanyang clocking na 28.69 seconds. Ang gold medal ng event ay inangkin naman ni World at Olympic champion Cameron van der Burg ng South Africa. Samantala, nagkasya naman sa 20th place finish overall si Jessie King Lacuna sa men's 400-meter freestyle. Pang-30 si Jasmine Alcalde sa women's 50-meter freestyle. Place finish overall si Hannah Dato sa women's 100-meter butterfly, habang pang-44 naman si Jeremy Lim sa men's 50-meter butterfly. Sa iba pang balita, tinututukan ngayon ng pamunuan ng Philippine Karate-Do Federation o PKF ang mga weight classes na itatampok sa Karate-Do event ng 2020 Tokyo Olympic Games. Nagbabalik si Arian Malyari. Mas maayos sa programa ang inilatag ng Philippine Karate-Do Federation o PKF para sa mga national karatekas. Ito'y matapos na mapabilang sa kalendaryo ng 2020 Tokyo Olympics ang Karate-Do event. Ayon kay PKF President Enrico Alejandro Vasquez, masusi nilang binabalik weight classes na itatampok sa Tokyo Summer Games upang maihanda ng maayos ang Philippine Typhoons Karate-Do team. Sinabi ng ating Pangulo ng World Karate Federation, si Mr. Espinos, merong hiningi yata ang International Olympic Committee para gawin parang tiku-4 category. May senaryo tayo magkakaroon ng problema, yung minus 55 kg. Proposal kasi is yung magkakaroon ng 4 category lang na weight category sa babae, 4 category din sa lalaki, excluding yung kata. Yung kata, syempre pang-5 event yon, okay lang yon. Ibinalita rin ni Vasquez na kasado na ang training camp sa abroad ng mga elite at junior karatekas bilang preparasyon para sa pagsabak sa mga international competition sa mga tulad ng 2017 Southeast Asian Games, 2018 Asian Games at iba pa. Ang pinaghahandaan namin, unang-una nagkaroon kami ng dinivide po nila yung Team A, Team B. Yung Team A means yung seniors yon, talagang dati na subok natin na kwan. Yung juniors naman yung Team B. So both binibigyan natin ng exposure yan. Hindi ako kabado, basta importante na susunod natin yung program natin. Then third, hanggang ngayon hindi tumitigil po ang PKF-NSA, lumilibot bawat province para makakuha ng isang potential player. Yun, i-include din sa training pool yung pag nakita nila, i-develop yung para pang-reserve natin kung kinakailangan. Kabilang sa mga foreign exposures na nakalinya para sa national team ay ang isang camp sa Turkey sa huling bahagi ng taon. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan.
Samantala, nakatakdang ipakilala sa bansa ang pinakabagong sporting discipline na tiyak na kagigiliwan ng mga local fans. Ito ay ang beach tennis na nasa ilalim ng pamamahala ng Philippine Soft Tennis Association. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyar. Inaasahang tatangkilikin ng mga local sports enthusiasts at fans ang pinakabagong action-packed beach activity na binubuhay ngayon sa bansa. Ito ay ang beach tennis, na kombinasyon ng tatlong sporting disciplines na tennis, badminton at beach volleyball. Kinikilala ng London-based International Tennis Federation, F. Kinakailangang makascore ang player ng 4 out of 6 points para maipanalo ang bawat set ng beach tennis match. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Children's Tennis and Sports Management President Jovi Mamawal na dapat nang simulan ang pag-develop ng beach tennis sa bansa, lalo pat marami ng international tournaments na inoorganisa para rito. Ang Philippine Olympic Committee, one of their programs is yung beach games. So, ang beach games, siyempre, beach volleyball, you have beach football. Marami silang events na water-based. So, nung 2008, doon first time sumali ang Philippines. Wala tayong representative kasi nga, hindi pa siya na-start sa Philippines. So, we decided umpisahan dito. Ibinunyag rin ni Mamawal na kabilang na ang beach tennis sa mga itatampok sa Seafair 2015 sa MOA Sands by the Bay sa Pasay City sa Disyembre. Mga collegiate nga eh. Ang susunod dito, pati high school. So by December 5 and 6, we hope to bring yung high school and collegiate and just play together. Hopefully, maybe 2 years from now, makakasali na tayo. Kasi meron dito sa Japan eh. They have regular events. Pero as in any sport, kailangan i-practice. Hindi na pumunta ron na as a recreational players. Kailangan talagang at least competitive. Ang beach tennis ay nasa ilalim ng pamamahala ng Philippine Tennis Association. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Derrick Rose led Chicago Bulls wagi kontra Cleveland Cavaliers sa NBA regular season opener. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Pinasaya ng Chicago Bulls ang home fans sa United Center sa Chicago, Illinois. Sa pangunguna ni starting forward Nikola Mirotic na tumikada ng 19 points at 9 rebounds, naungusan ng Chicago ang reigning Eastern Conference Cleveland Cavaliers 97-95 sa regular season opener kanina. Bukod kay Mirotic, kuminang rin para sa Bulls si star point guard Derrick Rose na pumukol ng 18 points. Habang si 4-time league MVP LeBron James naman ang namuno sa atake ng Cavaliers sa kanyang losing effort na 25 markers at 10 boards. Naglaro sa harap ni US President Barack Obama. Depensa ang ginamit na armas ng Bulls para mapigilan ang late rally ng Cavaliers. Hawak ang 2 puntos na bentahe sa huling 10 segundo ng laro. Nabutata ni Bulls center Pau Gasol ang possible game-tying layup ni King James. At sa huling ball possession ng Cavaliers ay na-deflect naman ni guard Jimmy Butler ang inbound pass ng 6-foot star forward. Dahil sa panalo, nakabawi ang Bulls mula sa nalasap na kabiguan sa kamay ng Cavaliers sa semifinal ng Eastern Conference noong nakaraang season. Ang susunod na makakatapat ng Chicago ay ang Brooklyn Nets bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Sinimulan na ni hometown favorite Roger Federer ang title retention bid sa Swiss tennis indoors. Kagabi ay nilampaso ng top-seeded Swiss master na kadwelong si unseeded Michael Kukushkin ng Kazakhstan, 6-1 at 6-2 upang umabante siya sa second round. 3 beses na nakabreak si Federer bago siya nagdagdag ng 2 pang breaks sa sumunod na set. Target ni Federer na makasungkit ng pang-7 titulo sa Basel event.
Sa tennis pa rin, lumakas ang tsansa ni third seed Maria Sharapova ng Russia na makapasok sa semifinals ng WTA Championship sa Singapore. Ito'y matapos na dominahin niya si top seed Simona Halep ng Romania 6-4 at 6-4 kagabi upang okupahin niya ang solo leadership sa red group sa kanyang record na 2 wins and 0 loss. 4 na beses na nakabreak sa laban si Sharapova at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng paghatol sa backhand winner sa final point ng match. Ang huling makakatapat ni Sharapova sa red group ay si 7th seed Flavia Pennetta ng Italy. Basketball. Malaki ang tsansa na maglaro si Los Angeles Lakers shooting guard Kobe Bryant sa regular season opener kontra Minnesota Timberwolves bukas. Ito'y dahil kahapon ay nakipagsabayan na siya sa team practice ng Lakers kung saan tila mabilis na napagpag ang kalawang sa kanyang katawan. Nagtamo ng leg injury si Bryant sa exhibition game sa Las Vegas, Nevada noong Oktubre 13 at buhat noon ay dinahan-dahanan niya ang pagbabalik sa tamang forma. Ang 6'6" star dribbler ay papasok na sa kanyang pang-20 season sa NBA kung saan ang kanyang salary na $25 million ay ang pinakamalaki na sa liga. Sa football, opisyal nang retirement si star forward Abby Wambach. Ito'y matapos na umiscore siya ng record na 184 international goals para sa US Women's National Team. Pero posibleng maglaro muna ang 35-year-old booter sa victory tour ng US squad sa Disyembre bago siya tuluyang magsampay ng playing jersey. Kabilang sa mga hindi malilimutang achievements ni Wambach ay ang pagkopo ng 2012 FIFA World Player of the Year Award, pagsungkit ng 2 Olympic gold medals at ang pamumuno sa title conquest ng US 11 sa nakalipas na FIFA Women's World Cup. At sa cycling, naniniwala si Welshman Geraint Thomas na makakaya niyang magkampiyon sa Tour de France sa mga susunod na taon. Ito'y matapos ang kanyang impresyon sa 3-week bikeathon noong nakaraang Hulyo kung saan tinulungan niya ang compatriot na si Chris Froome na makakopo ng ikalawang titulo. Pero aminado si Thomas na malabo siyang mangibabaw sa Tour de France kapag kasama pa rin niya sa Team Sky si Froome kaya't posibleng lumipat na siya ng koponan sa taong 2017. Ang kontrata ni Thomas sa British-based outfit ay magwawakas sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam kay 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Okay, we're back mga kaibigan. Sports Chat, Dennis Principe. Siyempre, at tayo rin po na sisilayan sa PTV Sports. And for today mga kaibigan, hingi po tayo ng update from one of our former champions and still a future champion. Just a matter of time. Nonito Donaire Jr. is on the line. Jun, magandang araw sa iyo and welcome back to our program. Hey Dan, thank you for having me. Yeah, it's our pleasure, Jun. And right now, how's everything? Nag-start ka na ba for your training? And do you have a fight na ba talaga that is sealed as far as your career is concerned? For now, ang sabi nila na may laban daw ako December 11. Although wala pa akong then we're training very hard to accomplish being in the best possible shape. Okay, pero Cesar Juarez, the #1 contender, has been mentioned as your potential opponent. Yung bang si Juarez is a fighter that is okay for you at least for this December outing, June? For me, wala naman akong pili kung sino. Alam ko na I'll be ready for any kind of fight. You know, nagpapasalamat na ako na there is that opportunity na makalaban ako again and to show my worth as a fighter and sana give the opportunity to get myself up there again. But right now, Jun, what was how were you informed about it? Ano ba sinabi na will it be a regional title, a title eliminator? Ano ba yung nabanggit sa'yo about this December 11 fight, which I believe will be in Puerto Rico, right, Jun? The fight's gonna be in Puerto Rico, December 11 or 12 sa Pilipinas.
Ang nabanggit nila is baka title eliminator daw kung si Vigando ay champion pa rin. Pero kung if he is stripped by the WBO or if he lets go of the belt, then yung laban namin will become a world championship fight. Okay, so that's good news. Now, if ever, Jun, I was talking with Cameron Duncan, your manager, a couple of days ago, and parang medyo matabang siya if a rematch would happen, based on this possible title eliminator. But how about you? Are you okay in facing Rigondeaux for a second time? I'm very excited. Actually, yung tinatarik ko sa isip ko pag tumatakbo ako, pag nag-training ako. Although I don't want to get past the thought na mahirap yung makakalaban ko or magaling yung makakalaban ko na si Juarez. But ang ultimate goal ko ngayon is defeating Vigando. Okay. Now, yun nga, no? Sabi mo nga, you're willing to fight anyone that your manager will sign up for you. But if ever, if you overcome itong si Juarez and you win in this eliminator, will you, in a way, exert some effort and convince si Cameron to consider this? Itong si Rigondeaux? Because for Cameron, sabi niya parang hindi mabenta kung TV, no? But as far as you're concerned, will it something that will make you parang push for this fight, Jun? I will definitely push for the fight. Ang bibigyan ko siya ng dalawang options. And the first option is, let me fight Vigando, or second option is, I'll move to 126 and let me fight Lomachenko. Lomachenko, okay. Over Walters, you prefer Lomachenko, Jun? Well, let's put Walters in the equation. I'll give him three options. Vigando, 122, Lomachenko, 126, or Walters at 126. But I think Walters, hindi na ata makakaya na 120. Okay. Now, apart from being a champion, what's with Lomachenko, Jun, for you to mention him as a potential future opponent para sa'yo? Well, everybody's waiting for Lomachenko, and you can see how talented he is. I mean, being one of the best amateur, actually the best amateur in the history of amateur boxing, along with Vigando. And then, but at the same time, everybody is raving about this guy. And for me, alam mo naman ako, it inspires me up to know that magaling yung mga kalaban. Okay. Jun, in our past interviews and in our casual talks, usually you're calm, you're cool. Every answer is calculated as far as you're concerned. Pero iba na si sense ko ngayon, Jun, parang there's so much excitement within you. Parang, I don't know if you are feeling something different right now as compared sa mga dati, if you talk about your past fights. Correct me if I'm wrong, Jun? Ang difference ngayon is, kasi dati, I had everything. World Championship, one of the best. Everything I could possibly want, nandun lahat. But parang, I was still searching. Parang hindi ako fulfilled. There was no fulfillment in my victories. There was no fulfillment in my awards and rewards. And there was no fulfillment in anything because I wasn't grateful. Ngayon, every morning, nagpapasalamat ako for waking up, for the food that I eat, for the house, for the cars, for every little thing. If you look at my Facebook, kanina tumakbo ako ng umaga ng 5 or 4 o'clock in the morning. And the first thing that I said was, Gratitude Monday. You have to always be thankful. And I think being thankful really made a big difference in my life. Kasi I'm so much happier, kahit ano mang mangyari, nagpapasalamat ako, and I will always be happy because of that. Okay. Meron bang kinalaman to, Jun, sa faith mo? Or anything that has struck you recently? Well, for me, it's definitely my faith. But I needed to change for my family. My family the one who needed to change because everyone was affected, and they're the most important thing to me. So kailangan ko na to change my ways so that they're happier, because I'm happier, and it helps with God being by my side and my faith in Him, and of course that it takes to
make me feel and understand who I am. Okay, now June, the botched Scott Quigg fight, how disappointing was that for you? Because I was informed that you took a huge pay cut just for that fight to happen. You agreed to fight in the backyard of your opponent. Everything was set, the contract was set, you're set to sign. Pero last minute, I think it was the fighter himself backed out from these talks. No, how disappointing was that for you? And do you think will that fight ever happen in the near future, June? There's a possibility of that, but hindi naman ako disappointed. I don't say that I was disappointed. I mean, things went that way, and I'm happy because it gives me an opportunity again to fight for a title or to get an opportunity to fight again with Rigondeaux if everything goes well. When everything goes well, I'm always accepting of the fact that things happen for a reason. So kahit ano man yung decision nila, I'm not disappointed. I'm actually just ecstatic that I'm able to train all over again and still be motivated. Okay. June, the last Pinoy Pride, you did great as an analyst, which makes me threatened. Me and my job, I don't feel secure because of that. But seriously, June, you saw Donnie Nietes. He wants to fight itong si Roman Gonzalez Chocolatito, who is now the pound-for-pound king. Your thoughts about that? You think Donnie should pursue that or look for other options before getting straight and fighting Chocolatito, June? Donnie is definitely capable of facing Chocolatito. Ang kailangan lang, dapat he shouldn't be getting hit, Chocolatito will make you pay if you're in front of him. Sa last fight, they have to revamp their compare the last fight because with Chocolatito, they can't afford to be right in front of him. But if they do have the right strategy, then yeah, they'll be able to conquer Chocolatito. But it's a lot of work, and you can't be right in front of the guy who will pull you out. Okay. June, as always, it's a privilege for us to have you here in our program. And before we end, siguro yung message mo sa mga fans mo na for a while, akala nila parang medyo parang pawala ka na or medyo wala ng laban. But now, at least the way you're sounding, talagang you're more than ready and more than eager to claim another world championship. Anong message mo sa mga fans ni the Filipino Flash? I'm definitely blessed, and I'm very thankful for that. And sa lahat ng mga fans na napapasalamat ako sa inyo for your unwavering support for the Filipino fighters, and including myself. Napapasalamat ako sa inyo lahat. And just a word of advice. Always find that thing that you will be grateful for, because I promise you, kahit ano mangyari, you will always be happy. So, with that thought, thank you, guys. All right, June, thank you very much, and hi to Rachel and your two boys. Hi. At balik ang PTV Sport. Alright, ito na po, diretso na tayo, Meg. Yes. Diretso na tayo sa ating day. Question of the day natin is... Roll it! May pag-asa ba na matuloy ang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4Sports or PTV4_sport. Well, remember, sabi ni Floyd Mayweather, di ba, mag-retire na siya. After nung win niya against Andre Berto, ayaw na niyang aim for 50th win. Okay na yung 49. Pero ano siya urong-sulong. Tingnan natin. Kasi di ba sabi sa balita, under negotiation. Tapos sinusulong ngayon ng isang boxing analyst, Larry Merchant, no? Pero kung, di ba, you watched the Fight of the Century. Natawag nga nila, no? Fight of the Century. Fight of the Century. Napanood natin lahat yun. Kung ikaw ba, gusto mo uling makapanood ng ganong laban. Though, sinasabi nila na baka pag nag-part 2, iba na yung maging takbo. I highly doubt. Kasi nga, sabi nga natin, yung last fight ni Floyd, ganun pa din. So, palagay mo, pagka nangyari itong rematch na ito, may takbo pa rin?
takbuhan pa rin. Absolutely. Absolutely. Well, tingnan natin. Though under negotiation, tapos baka si Pacman fully healed na yung kanyang balikat by that time. So, we'll see kung ano. Pero tingnan natin kung pabor ba ang mga viewers natin o kung gusto pa ba nila ng rematch o kung may pag-asa ba. Sige nga, basa nga tayo. Pero syempre may call. Pwede rin kayo tumawag. Sige, sa atin pong official line. Pero tawag lang po ha. Wala po tayong text. 0939-276-4603. Again, 0939-276-4603. Yan. Galing kay Lindon. Sabi niya, wag na. Wala din kwenta yung laban. Yun. Okay. Rainer Rojas. Boring na yan. Pag-uuntugin ko lang yan si Mayweather at Pacquiao na yan. Sayang bayad ko. Uy, Christian Adam Kenitio, sabi niya may pag-asang matuloy pero pag natuloy yung laban na yan, magiging running at cooking show na naman. Okay, galing kay Kasidsid, Ads Kino Ray. Good PM, mga idol, Haji, Dennis, and my idol, Miss Meg. Malaki ang pag-asa na matuloy ang Pacquiao at Mayweather dahil pareho na silang pa-retire na. Si Mayweather nga, sabi, retired na siya Para magkaroon ng malinaw na closure, kailangan nilang mag-rematch para malinawan o masatisfy ang buong mundo kung sino talagang matikas, matibay at hari ng pound for pound. Para sa akin, Idol Pacman na yan. If ever matuloy, thanks mga idol. Hi sa Kasidsid family dito sa Masbate City. Hello po sa mga lahat ng mga taga Masbate. More power sa show nyo, PTV Sports. Sabi naman ni Alden Bahado Richard, sa tamang panahon. O last muna, Meg, basa ka dyan bago tayo mag-call, tanggap ng call. Galing kay Dennis Solares, sabi niya, I don't think so. Iba na lang yung bago si GGG. Babati po mga anak ko, Kurt, Ken, KZ at lahat ng Aldab Nation. Okay, sige. Thanks, PTV Sports. Yan, salamat Dennis Solares. Hello sa Aldab Nation. Teka lang ha, inaayos ko lang yung mikropono Alright, punta naman tayo kay... Medyo mahigpit Inaayos mo dyan. Nakapulupot Dian Adocam, sabi niya 50-50 chances. Pero sana matuloy. Good evening po. Lahat sa inyo dyan, lahat idol. Good evening din. Ito, may caller tayo, Meg. First caller of the night. Hello, good evening po. PTV Sports. Sino po sila? Taga Calamba, Laguna. Ano po pangalan ni ma'am? Annalyn Bilion. Annalyn? Annalyn Bilion. So Annalyn po. Tama yung first name niyo, ma'am? Bilion. So si ma'am Annalyn. O ma'am Annalyn, ano po? Palagay niyo may pag-asa yung laban ng Pacquiao Mayweather 2? Ay, sa TV nakikinig si ma'am. Okay, ma'am, Miss Annalyn, pakibabaan niyo po muna ng volume yung TV niyo kasi nagkakaroon po tayo ng delay sa natin, sa ere po. Okay na, Miss Annalyn? Hello, ma'am. Ma'am Annalyn, nababaan niyo na po yung volume ng TV kasi nagkakaroon po tayo ng delay. Yan, okay na. Ma'am, ano nga po ulit yung sagot ninyo sa question of the day? Ma'am? Hello, Miss Annalyn? Ay, nawala si Ma'am Annalyn. Sayang naman. Sige. Pero sabi niya, siguro naman. Siguro naman, may pag-asa. Kaso sayang naman. Ito, sige, tanggapin natin tong caller na ito, ha? Yan, sige, Meg. Hello, good evening po, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Hello, si James po ng Palawan. James. James po ng Palawan. Palawan? Uy, hello po. Taga Palawan, si Bossing? Okay. Boss, baka nakikinig ka po sa TV, ha? Nagkakaroon po tayo ng delay. Pakibabaan mo na yung volume. 1, 2, 3. Okay na, yan. Okay na. Sir, ano po sagot natin sa question of the day? Palagay ko po siguro nangyari pa sa may negotiation lang nangyari. Palagay mo may pag-asa? May pag-asa po, may pag-asa. Pero po kung matuloy man, interested pa po ba kayong panoorin yun?
Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bakit? Bakit interesado ka pang mapanood? Kasi nga, exciting ngayon ang laban kasi sana huwag tumakbo si Mayweather sa laban. Exciting daw yung laban. Palagay mo, exciting yung laban, pero dapat huwag tumakbo si Mayweather. Yes, sir. Yes, sir. Paano pag tumakbo si Floyd? Ay, hindi na po yun magandang laban kasi medyo, hindi na exciting. Pero kung ikaw ba, sir, may preferred po ba kayo na kalaban kay Pacquiao bukod kay Mayweather kung kayo tatanungin? Mayroon po. Yun nga po yung binabanggit niyo po yun na isa. Sino doon? So, sino po yung kalaban niya ngayon? Yung dati niyang sparring? Si Amir Khan. Opo, yun po. Baka yun po kung sakaling hindi matuloy si Mayweather at Pacquiao. Gusto mo Amir Khan ang Sa tingin mo kalaban? ba magiging exciting si Amir? Palagay mo daw magiging exciting si Amir Khan na kalaban? Hindi, sir. Hindi. Baka kung tingin hindi po. Hindi. Mas exciting pa rin talaga si Mayweather. Mas exciting si Mayweather. Na-excite si Kuya nung first fight nila. Okay. Bossing, baka may tanong ka pa or gusto kong batiin? Pwede mo bati? Sige po, go ahead. May bato ba sa isla yung kapatid ko, si Arjun de los Angeles, saka si Kagawad, Toto Ringel. Yun lang po. Pwede mo magtanong ba? Sige, ano po yan? Sana ba si Kuya, si Madwa? Okay naman. Nandun pa rin sa paligid-ligid. Tuloy-tuloy pa rin naman yung ginagawa. Sige po. Okay, maraming salamat kuya. Ang pangalan nito si Kuya George ba? James from Palawan. Salamat boss! Sige po. Ayan. Okay, yan po si Kuya James or Kuya George ba ng Palawan. Basa ulit tayo, Meg. Sabi ni Hindi ko na napakakawalan nito. Sisat? Sisat ba yun? O baka sikat or... Sikat, okay. May pag-asa yan, depende sa presyo. Kaso baka 70-30 hingin sa hatian ni Gay Runner. Babati yung pinsan ko na si AJ, si Mike at sa lahat ng nanonood dito sa Anda, Pangasinan. Pangasinan. Hello po. Number 1 ang PTV Sports dito. Hi pala kay Ate Meg. Hi, Miz. Okay, galing kay John. Sana naman para makaganti si Pacman. Maganda sana kung talagang makaganti si kung kaso walang closure yan kung makaganti si Pacman kasi 1-1 magiging. And then another fight. So another fight na naman. Okay, Mayweather 3. Alright, from Jonathan Joshel, sabi niya... si Jam na tayo, si Jam JC. From Jam JC Cadano, sabi niya, oo, dahil si Manny Pacquiao naman dapat ang manalo sa laban nilang dalawa. Hi po, Gwapong Haji, Macho Dennis, at Yosan Meg. More power, PTV Sports. God bless. Yan, isang basa pa, Meg, bago natin kausapin yung ating next caller of the night. Comment naman ni Rolly Espiritu Amoren, sabi niya, wala na... Ano yan? Wala na kasi nalaban pa din. Same, nalaban pa din makikita natin kung sakaling matuloy. Kay Crawford na lang para mas exciting. Okay, caller Meg. Yes, hello. Good evening. PTV Sports. Hello po, good evening. Ay, good evening, bossing. Ano po pangalan? Jeffrey Manuel po. Jessie. Jessie ba? Manuel po. Jessie? Jessie Manuel? Opo. Taga saan si Kuya Jessie? Taga GMA Cavite po. Jeffrey Manuel. Taga GMA, General Mariano Alvarez. Yan po sa Cavite. Anong sagot po sa question of the day, Kuya? Siguro po, hindi na dapat matuloy yung laban na Pacquiao Mayweather to kasi boring eh. So... Eto bully na Pacquiao, tatakbo lang naman si Mayweather. Dapat sa palagay mo yung kalabanin ni Pacman kasi sinasabi parang retirement fight na daw to ni Pacman eh. Siguro dapat si Juan Manuel Marquez kasi ayun ang parang kamatch niya talaga eh. Palaban din talaga. Parehas tayo. Pwede, diba? Kuya, parehas tayo ng gusto Ako din. Pacquiao Marquez 5, Kailan po ang opening ng PBA D-League? PBA D-League, sige, i-check natin yan na Kuya ha. Ano nga pangalan nito? Si
Kay Jessie. Kay Jessie, sige, check natin kung kailan yung opening nun, ha? Pwede po bumate? Sige, sure. Pwede, go ahead. Binabati ko po asawa ko dito, si Casey Lynn, tulog po. Tulog. Kaya po, yung binibing ng tulog. Binabati mo pero tulog. Ano yan? Saka po yung mga family ko sa Carmona, tsaka dito po sa General Madrano. Sa Carmona, Cavite. Opo. Okay, hello po sa inyo lahat dyan, mga taga Cavite. Okay. Kota. More powers po. Ay, maraming salamat po. Kaya lalo tayo lumalakas, Meg, dahil sa mga viewers natin. Salamat po, ha. Ayan. Okay, yan po si Jessie ng GMA Cavite. Ayan, sige. Basa pa tayo. Sabi ni Jerry Ronquilla, sabi niya, wala, parang manok lang na Bantrex. Ayan, naibagsak ko. Si Mayweather, takbo ng takbo. Haha, pabati po. Ang maganda kong misis na si Lynn, ang isa kong anak na makulit. Salamat mga idol from Catanduan, Quezon. Hello po sa lahat ng mga taga Quezon Province. Robertson Silvestre, itulog niyo na lang yan. Pwede pa huling laban, Marquez versus Pacquiao 5. Magkakaalaman na talaga kasi yung Pacquiao Marquez 4, di ba, knockout si Pacman doon. Di ba, kung maaalala mo. Pero yun talagang matindi kasi pareho silang bumagsak. Kaya maganda nga yung... Epic yung Pacquiao Marquez 4. Okay, galing kay Neil John, Nicolas. Sabi niya, wala na. Matanda na sila masyado. Magpahinga na lang sila. Magyayakapan na lang yun. Babati na lang po ako ng Nicolas family ng Santa Rita, Giginto, Bulacan. Number 1 po kayo dito. Lagi kaming nakatutok sa inyo. Bay Haji, gandang Meg. Ko kay Idol Scotty Thompson. God bless. Once again, Earl Scotty Thompson, pinapaalala namin sa iyo na si kasamang Neil John Nicolas ay nangihingi ng iyong jersey. Okay. Galing kay Benedict Mendoza Briones, wag na si Manny. Parang wala ng passion sa boxing kagaya nung laban niya kay Mayweather. Wala ng passion, ha? From Jason Javier, wala namang kwenta. Laban na yan. Sayang lang sa oras. Ganon din kalaban. Mayweather pa din mananalo. Pati Pinoy niloloko na dahil sa pera. Pati si Benny Del Rosario, pera din. May pag-asa pa, pero pera lang yan eh. Jeric Franz Reyes Zulueta, oo, matutuloy yun for business sake as usual. At New MGM brand, money as usual. Pero sana lalaban si Manny ng 100 points. It will happen late. 100%. It will happen late 2016 or early 2017. Last na lang siguro, Kuya Ruben. Last 2, galing kay Restan Coriba. Sana mag-rematch ulit sila sa karera. Ganon. Kasi tatakbuhan daw. Last na lang. Sabi naman ni Adrian James, may pag-asang matuloy po yan, pero sana hindi naluto ang laban para magandang panoorin. Pabati naman po sa Jaime o Jaime family sa Caloocan. Pwede din po ba makakuha ng jersey ni Idol James Yap? Thank you po, James! Nananawagan kami. Oo, dahil si Adrian Jaime ay nangihingi ng iyong jersey. Ito naman tayo ng oras, Meg. Pero alam mo ba, bago tayo magtapos, may na-discover pala ako. Ano yung na-discover mo? Oo. Alam mo ba na hindi lang pala sa tsaa, sa kape, sa juice, pwedeng ihalo yung ating kasamang sweet and fit. Kasi napag-alaman ko na pati pala sa mga cereal. Siyempre, kasi siya, sugar substitute. Yes, sugar substitute siya. So even sa cereals, cake, pastries, pwede mong sprinkle yung sweet and fit. Dahil alam mo ba na ang isang sachet ng Sweet Fit ay katumbas ng 3 teaspoon ng sugar. Bagong kaalaman po yan, mga kaibigan. Salamat po sa Sweet and Fit. And of course, kung masakit po ang inyong mga paa, masakit yung inyong katawan, nako, meron po kaming BioPatch Forest Sap Powder na lagi po namin ginagamit. Of course. Yan, maraming salamat po sa ating mga sponsors. And Meg, syempre mga pasalamat mo. Maraming salamat din sa View Blend, sa House of Silhouettes, sa Mr. Ami Sumang na Amazing Playground, Mr. Friend of California Bowl, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, happy birthday daw kay Jason Rubio. Ayan, birthday niya ngayon. Maraming salamat sa iyo, Jason. Napakasipag mag-PM neto sa atin. Si Darwin Abarzosa naman, Ate Meg, pabati kami.
Bartolome Abarzosa family sa Tagkawayan, Quezon. At San Mateo Rizal, isang pabebe wave naman dyan. Ay, ikaw yun. Pabebe wave. Bakit pabebe wave ako? Basta pag pabebe wave siya. O sige na nga, salamat. Joshua Dizon Lapitan, maraming salamat sa iyo. And of course, salamat po sa De Los Santos family dyan po sa Nangkaso, Marikina City. Namimiss ko na po kayo agad. Pantuma family dyan po sa Liano sa Caloocan City. To my mama, I love you. Ginger, Ate Rose, and to my papa, I love you. To Miss Aiza, I love you. Coach Nash Racela ng Far Eastern University, Tamaraos, mamaya ay makakakwentuhan natin. Makakakwentuhan ko off-cam. Alright, maraming salamat po. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating episode ngayong gabing ito. And until, meron pa tayong bukas, no? Thursday until tomorrow, Sports Radio Family, maraming po salamat. Sa pangalan po ni Idol Dennis Principe, ako po si Haji Camino. Megs Yoson. At ito po, ang inyong paboritong PTV Sports.